Erba pura, pero mas mura. Basta mga brad, it's me Eric. Welcome back sa Parent Sense PH kung saan gumagawa tayo ng mga honest reviews tungkol sa mga pabango. Sa video na to, pag-uusapan nga natin Al Haramain Amber Oud Gold Edition. Half press lang yun pero ang daming lumabas. Ang ganda ng sprayer niya. No? So, as usual, pag-uusapan natin yung note breakdown, scent profile, wearability, age suitability. Kumpara na rin natin siya dun sa pinanggayahan, yung Erba Pura. So, for the note breakdown, ang top notes niya, bergamot at green notes. Ang middle notes, melon, sweet notes, pineapple at amber. Ang base notes niya, musk, vanilla at woody notes. Kaya amoyin ko lang ulit. Ay, sa mga nagtatanong nga pala kung bakit inaamoy ko yung takip. Normal naman sa mga may pabango na nagpapaamoy sa mga kaibigan or sa mga nagbebenta usually, ni-spray sa takip kasi mas tumatagal din yung amoy. Pwede naman sa paper strip or sa balat. Pero ito kasi binabalik mo dito, 'di ba? So parang hindi siya ganoon kabilis nawawala yung amoy. Yun lang. Life hack. So sa initial spray, combination ng citrus na fresh saka green notes na nagdadagdag din ng freshness. Parang yung green notes para sa akin ay nasa background. Naamoy ko kagad yung melon. Nakalagay sa note breakdown niya, nasa mid pa yung melon. Pero dito, sa initial na spray, naamoy ko na siya. Actually, before, pagka ini-spray ko to, may pumapasok sa utak ko na candy nung kabataan ko. Hindi ko lang ma-pinpoint kung alin dun sa dalawa. Tinry ko kasing i-search eh. May dalawa akong candy na na in-screenshot or in-screen capture. Lalagay ko dito. Lagay nyo sa comment section kung same tayo ng vibe na nakukuha. At least dun sa initial spray or initial papuntang mid. Amoy melon. Melon na juicy, na matamis, na siguro pwede ko ring idagdag. May pagka-syrupy. Yung dating na melon na may thickness, parang para siyang melon juice na kinapalan yung consistency tapos may added sweetness, ganun. Unti-unti papuntang mid, hanggang papuntang dry down or sige, at least sa mid, tumatamis. Ramdam mo yung addition ng fruity notes. Tapos may amber. So, feeling ko yung amber yung nagkukos ng mas maging matamis siya. Mamaya pa sana ako pupunta sa performance at sa projection niya. Pero gusto ko idagdag dito. Malakas na siya sa umpisa pa lang. Okay yung projection niya. At medyo weird. I find it weird na para sa akin, ito yung initial spray, may malakas sa projection. Papuntang mid, parang lumalakas palalo yung projection niya. Ganun yung dating niya sa akin. Siguro kasi yung nape-perceive kong amoy, mas nagiging intense yung kung paano ko siya pinaperceive. Yung combination ng mga scents na binibigay niya sa akin. I find it weird kasi normally yung projection mas malakas talaga sa initial spray. Ganun yung experience ko normally sa maraming pabango. Unti-unti lumilit yung projection. 'Di ba? Parang wala pa ako naalalang ginawan ko ng review na sinabi ko na initial spray ganito lang tapos biglang gumaganon. Hindi ko rin maalala kung may sinabi na akong ganun before. Pero dito, ganun yung experience ko. Pwedeng illusion lang na lumalakas siya dahil nga dun sa combination ng amoy na pumapasok papuntang mid. Nagiging sobrang fruity na juicy na combination ng iba't ibang very juicy na fruits na matamis. Pero yung melon pa rin, yun ang nangingibabaw para sa akin. So, from initial spray papuntang mid, parang naglalaban yung citrus, yung bergamot, saka yung melon. Sabi ko nga kanina, may nare-recall ako na dalawang candy. Hindi ko kasi ma-pinpoint doon kung alin doon yung nare-recall ko talaga na lasa or na amoy. Tapos isipin mo, sa background may green notes na nagdadagdag na freshness. So bergamot na may citrus freshness, tapos sa background may additional freshness from the green notes. Nababalance yung katamisan na sinasabi ko, yung pagiging syrupy na may melon. Sana nagme-make sense.
Pagdating sa dry down, may vanilla at may musk na nagbibigay ng additional sweetness tsaka ng creamy vibe. So, yung kabuuan ng scent profile niya, umiikot sa pagiging fruity. Konting citrusy sa umpisa, may freshness sa background. Hindi siya super fresh eh. Talagang mas pronounced yung pagiging fruity or pagiging matamis niya from the fruits. Siguro hindi ko lang din na-mention kanina pala. May vibe to na binibigay sa akin na amoy shampoo. Na kung hindi ako nagkakamali. Pantene. Hindi ko na maalala kung anong flavor kasi hindi naman yun yung ginagamit ko. Pero parang nire-remind niya ako sa amoy ng Pantene na shampoo. Hindi ko ma-pinpoint kung anong flavor eh. Kung naamoy niyo na to at may ganun kayo nakukuhang amoy at alam niyo kung anong specific shampoo or flavor ng shampoo yun. Kung tama ako na Pantene or agree kayo na Pantene, share nyo nga kung same tayo. Yung ganun na vibe na kukuha ko from after opening eh. Hindi initial pag-spray. Yun kagad. Parang after ilang minutes, yung from opening papunta sa mid, sa pagitan nila, doon ko nakukuha yung amoy shampoo or amoy Pantene na sinasabi ko. Mamaya, ibabanggitin pa ako tungkol dyan sa amoy shampoo na yan. So, for the longevity, lakas na ito. Kung naka-follow kayo sa Facebook, kapopost ko lang nung araw na ba? Madaling araw na kasi nalilito na ako sa mga date kapag mga ganitong oras. So, nag-post ako sa Facebook nung isang araw, siguro 2 days ago na. May umorder kasi na ganito, tsaka CD Neem, yung eau de toilette. Kung familiar kayo sa CD Neem eau de toilette, di ba ang lakas nun? Lakas niya mag-project. Talagang nag-iiwan din kumbaga may scent trail siya, ang lakas din na CH niya. Pareho sila. Para silang naglalaban, para silang nagpapayabangan. Para silang nagpapayabangan kung sino yung malakas sa kanila. So kung familiar ka dun sa performance, sa projection ng CD Neem EDT, mas madali mong maintindihan kung ano yung sinasabi ko kung gaano to kalakas. Magkaiba sila ng scent profile, magkaiba yung direction ng amoy nila. Pero pagdating do sa projection, sa CH, parehong malakas. Kasi talagang umikot dito yung amoy ng dalawa eh. Naglalaban nga eh. So dito for the longevity, 10 to 12 hours. Siguro i-set ko na lang muna, sige 10 hours, na hindi naman na yun masama. Sa isang lakad mo sa isang araw, aabutin ka ba ng ganong katagal? Or kung aabutin ka ng ganong katagal, araw-araw ka ba inaabot ng ganong katagal? Pwede ka mag-respray kung nakukulangan ka pa doon. Pero para sa akin, yung mga ganyang lumalagpas sa 8 hours, lalo to, 10 to 12 hours, ang tagal na nun. Kapag umabot ka ng 12 hours, sobrang tagal mo na. Maligo ka naman. Hindi puro pabango. So, projection niya, 2 to 3 hours na malakas na projection. As in, malakas na projection. Konti na lang, i-consider ko na siyang nuclear. Yung ganitong type of scent DNA, nakakadagdag na parang nabibigyan, para sa akin nabibigyan niya ako ng illusion na mas nagtutulak siya. Pwede ko siya ikumpara dun sa mga party fragrances. Ibig ko sabihin kasi kapag sinabi nating party fragrances, normally mas malakas. Yung tipong pagpasok mo sa venue, ini-introduce mo yung sarili mo dun sa mga tao. Kasi naamoy ka na kagad nila. So, pwede ko siya ikumpara dun sa mga yun. So, CH, katulad ng sinabi ko kanina, pareho sila na CD Neem na malakas yung CH. Mahirap lang for me to identify kung alin yung mas malakas. Siguro mas matagal ko na kasing ginagamit yung CD Neem, kaya mas familiar na ako doon, mas kabisado ko na yan. Ito, hindi pa ganun katagal. So, when and where to use. So, dahil kung i-consider natin yung combination ng scents niya. Lemon, nan yun. Kita ba? Yung aso ko may inaamoy doon eh. Wait Okay, so yung when and where to use, dahil doon sa combination ng scent profile nga, I mean may freshness naman, fruity. So feeling ko ubra siya ng daytime, although siguro wag sa sobrang init. Ang tropical ng amoy niya,
Ni-remind nga niya ako dun sa ano sa Bini, yung siguro familiar naman kayo dun sa Pantropico last year, 'di ba? Sobrang popular, sobrang hype siya. Naaalala niyo yung suot nung mga members ng Bini, yung ang colorful tapos ang tropical, kaya nga Pantropico kasi tropical. Ganun yung binibigay niya na image sa akin kung ano yung binibigay niyang amoy din. Ang bright, ang colorful. So, feeling ko pwede sana siya tropical or mainit. Pero wag yung ganitong klase ng init na 40, 50 degrees yung heat index. Kasi baka maging cloying. Kasi ang tamis din niya eh. 'Di ba sabi ko nga kanina may pagka syrupy yung naamoy kong melon. So, feeling ko kung tirik araw, mainit, baka may factor na nakaka-suffocate. Parang ganun. Kasi ang lakas din yan. Definitely pang casual. Hindi ko siya makitang bagay kapag pag naka-dress up. So, hindi ko pa na-emphasize, marketed siya for men and women, pero leaning towards feminine. Sa akin tingin ko kaya ko siyang suotin, pero dahil nire-remind niya ako sa Pantene na shampoo, na hindi ko pa rin maalala kung ano flavor ng Pantene, binibigyan niya ako ngayon ng, parang kinakahon niya ako na yung Pantene pang babaeng shampoo yun. So, yung utak ko, binibigyan niya ng ng idea na leaning towards feminine siya. Though, kapag inaamoy ko naman, unang beses ko tong naamoy, sabi ko, okay naman, pwede naman panlalaki, pero hindi yung panglalaking pabango na mas madalas kong ginagamit or na mas preferred ko. So, siguro, kung magde-decide ako siguro kung magde-decide ako outright, ilalagay ko to dun sa mas leaning towards feminine talaga. Naamoy na rin ng wife ko eh. Nag-agree siya. Pareho kami ng sinabi na pwede siyang gamitin ng lalaki, pero mas bagay siyang gamitin ng babae. So, siguro kung dress up na babae yung magsusuot, baka pwede. Pero kung lalaki, no judgment naman sa sexuality, no? Pero kung lalaking straight ka, parang hindi siya bagay. Lalo na kung dress up. Opinion ko lang naman. Pwede sa malamig. Oo, pwede talaga sa malamig. Pwede kong sabihin sana na pwede siya anytime eh. I mean, malamig, mainit, umaga, gabi. Ang hindi ko lang siya masuggest na or ma-recommend na gamitin kapag sobrang init, tirik araw init. Cloying, tamis kasi. So, yun. Age, suitability, feeling ko bagay siya kahit anong edad. Teenager pataas. Magiging limiting factor na lang siguro dito yung pagiging playful niya. Baka hindi na bagay gamitin ng certain age bracket na mas nakakatanda. Because, ang playful niya. Pero depende naman sa inyo yun, diba? I mean, wala namang pumipigil. Kahit 60 years old ka, kung gusto mong gumamit na ito, okay lang naman yan. Ikaw naman yan. Pero opinion ko lang, yung napipicture ko na age bracket, okay siyang gamitin is yung nasa younger bracket. Because of playful nga niya. Malabini na vibe para sa akin. Alternative siya for Erba Pura. Huwag niyo na ako tanongin kung ilang percent, hindi ako expert. Siguro mag-emphasize ako dun sa presyo or kung sulit ba siya for the price in comparison dun sa OG, which is Erba Pura. Kapag Middle Eastern perfume, way back mga years ago, sabihin natin last year, ganito yung mindset ko. Kapag ang Middle Eastern perfume lumagpas ng 3,000, mahal na yon. Ito, 120 ml, ang price range niya naglalago ng more than 4K, 4,500, 4,600. So sige, sabihin na natin 4,500 sa 120 ml na juice. Parang nandun siya sa mas mahal na side, no? Kumpara sa mga nakasanayan nating Middle Eastern perfumes. Pero kapag kinonsider mo yung quality ng juice, sobrang quality ng juice niya.
Pwede ko na to ikumpara dun sa mga Afnan, sa mga Armaf, sa Rasasi. Na yun yung mga Middle Eastern perfume pero comparable yung quality sa mga Western perfumes. So, kung sulit ba siya for na doon sa 4,500, para sa akin, oo. Si Herba Pura kasi lumalagpas ng 10,000. Yung 100 ml bottle nga ba yun? Oo yata. 90 ml or 100 ml bottle. Lumalagpas siya ng 10,000 yung regular price niya. So, kung ito yung pinaka-quality na alternative para doon, I think sulit eh. Medyo na may bias lang nga ako against kasi Middle Eastern perfume tapos lumagpas ng 3,000, lumagpas ng 4,000, kaya parang namamahalan ako. Pero kung iisipin natin mabuti, mag-deep dive tayo dun sa presyo versus dun sa quality ng juice, pwede eh. Sobrang quality talaga ng juice niya eh. Times 2, times 3 yung presyo. Tapos mas marami pa yung laman. Pwede na siguro kung issue mo yung budget, pero gusto mo yung ganitong scent DNA o scent DNA ng Herba Pura. Pwede na to. Pero kung may extra budget ka, pwede ka namang pumunta lagi dun sa OG, di ba? Kung ako tatanungin nyo, hindi kasi to personal favorite ko. So, siguro, kung ako magde-decide, mag-stick na lang ako dito kasi mas makakatipid ako. Hindi ko naman din laging gagamitin. So, recommended ba? Hindi ako yung proper person to ask eh. Kasi hindi ko nga siya, hindi ko siya bet. Hindi naman sa hindi ko siya gusto. Pero hindi siya yung isa sa mga pabangong lagi kong dadamputin. Lahat naman tayo may preferences, di ba, pagdating sa perfumes. So, siguro, I highly suggest, itry nyo muna, mag-decant kayo. Available sa shop namin, Shopee, Lazada, TikTok. Pwede ring same day delivery, message kayo sa Facebook. Marami rin naman nagtitinda online ng mga decant. Pwede kayong mag-try muna. Tsaka isa pa, kung 120 ml bottle, mag-invest kayo ng ganito kalaki. Tapos hindi nyo magugustuhan. Parang sayang kung bibili ka agad kayo ng full bottle, diba? So, anyway, yun lang. High quality siya, okay siya for the price. Pero up to you kung pasok siya dun sa preferences mo. That's it. Maraming salamat hanggang sa susunod na video.